Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Holy Spirit. Okay, pasensya na po kayo. Medyo bago lang yung technician namin sa kabila. Kaya medyo naguguluhan pa kami, pero ngayon sanay na kami. Amen, ha? Okay, gusto ko lang sa inyo isang magandang hapon po sa lahat, mga kapatid namin. Yung ating po mga sa Luzon, Visaya, Mindanao. Happy listening po. Yung mga live stream na viewers po namin sa iba't ibang lugar. At least maligaya pong pakikinig. At sana makapagtayo kayo dyan ng prayer meeting habang narito po ako, no? Okay, April 21, gusto ko lang ipaalam sa inyo, CLSS ang sponsor Manila Combined Catholic Life in the Spirit Seminar. Ang ibig sabihin sponsor, sila po namamahala, hindi sila mag-ano. Kaya po tayo, yung CLSS, lahat po tayo pwede mag-imbita. Alam niyo sa mga coordinator, ito pinakamahalaga po, no? Yan pong mga, pag may CLSS, magdala kayo kahit ilan, no? Kahit 5 po ako, yan sinetsyempo ko. Pag may CLSS, buti nga ito, napapakain pa doon, walang pakain. Ikaw ang makapakain. Ito, tiyempo kayo, Kung kayo lang talagang kayo, bibigyan nyo ng panahon nyo, magbabahay-bahay kayo. Talagang mahirap, pero bandang huli naroon po yung sakripisyo nyo. Okay, no? April 21 po yun, CLSS, Sabado po, this coming Saturday. Okay, May 4 naman, religious trip and team building. Dito po sa lugar ng 8 Waves, San Rafael, Bulacan. Ang ticket, ang halaga ng ticket, 130. Ang simula po ng gawin alas 8 hanggang alas 5 po yun. Kailan alas 8 po lang, naroon na kayo. At least ang ticket dapat ito 250. Kaya lang marami ito as a group, kaya naging 130. O di nakamenos po tayo. O, tsaka maganda po ron. Maranasan niyo po, napakasaya. Tsaka minsan ang hirap din talaga magtrabaho, kaya kailan lahat ng coordinator ko maging masaya naman, no? Amen. Ilakad naman tayo, no? 130 po yun, no? Okay po. At least, susunod naman, 3 days fasting for women. Sa Antipolo po gaganapin. May 21, 22, 23. Batch 51 po to. Amen na. Ang inulit ko sa inyo lahat. Mahal kayo ng Diyos sa buhay. Kaya ready po kayo, no? At yung mga iba, yung ito po mahalaga kasi. Yung sa May po naman natin, mas masaya yung sa 8 people. Kung wala kayong wala naman kayong sakya, sakay lang po kayo ng sarap ng dito sa lugar ng Second Avenue. Meron po doon biyaheng baliwag na Kabanatuan. Okay, mababa kayo sa San Rafael, Bulacan. Marami po nagbibiyahe doon sa parte ng Kabanatuan. Madadaanan po yung San Rafael, Bulacan, 8 Waves. Ang pamasahe 60. O kaya kung gusto nyo solo flight lang kayo, 60 lang po kayo, pwede na kayo. 120, balikan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At least, ang narito po nating kapatiran, si Marily Pusalan. Si ano pangalan sister? Evelyn Haboner. Si sister. Eva Dote. Sister Eva. Okay, Eva Dote. Okay po. At least, po tayo? Kakaroon po tayo ng pagbasa ng Ebanghelyo pa yan. Pero bago sa lahat, gusto ko lang po nangyari sa inyo. Kanina, katatapos lang po ng ng aming gawain. At least, medyo marami po mga coordinator. Meron kami binibigyan ng livelihood program. At least, Sabado, sa linggo po yun, sino interesado. Hindi na po kayo namimig yung interesadong gustong kumita ng pera, gusto niya mabuhay na maayos, punta po siya ron sa linggo, alas 2 ng hapon. Maaari naroon na po kayo. Para sa ganoon, madali tayo Sana pagkatapos pagkatapos mo, makakain lang kayo, okay na. Alauna, pwede na alauna. Para start na agad tayo. Para sa ganoon. Pero kailangan ko yung interesado lang. Yung hindi interesado, di bali, huwag na umatin. Kasi tsaka na lang kayo umatin pag natutuhan natin lahat.
Okay, yun po ha. Gusto ko lang po yan sa inyo yung ano, yung mga gawain natin. Mamaya nasa Muntalban kami. Pakiready lang po yung mga taga Muntalban. Nagkakay po kayo ng mga bagong tao, bagong mga member po natin kasi mahalaga po yung pag-uusapan natin doon. Gusto ng Panginoon maraming tao. Natutuwa siya pag maraming tao naliligtas. Kaya ngayon natin na po tayo sa sa pangalawang portion pa ating gawain, ang pagbasa ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya awitin natin ang Seek ye first the kingdom of God. Babasa na po tayo ng Ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pagbasa po ng Ebanghelyo ay pagkakalap natin sa pag-ibig ng Diyos na buhay kay Sister Marilyn Punsalan. Amen. Ginawa ang pag-ibig at kapapala ng ating Panginoon Diyos. Amen. 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 Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa Mahina. ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinakatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ang ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi nagkakaroon ng buhay, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Awit po tayo. Isang awiting masaya. Oh. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig,
Hallelujah. Hallelujah. Ano po tayo? Okay, paano na po tayo? Magkakaroon na po tayo ng sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ano pa masasabi nyo? Okay, sister. Tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoon. At least yung buhay mo, iugnay mo sa buhay mo na sabi nga, kung di mo kilala si Jesus, kalulungkot to. No? Kailangan gumanap ka ng kalooban ng Diyos sa buhay. Sige po. Dati po, nung hindi ko pa po kilala ang ating Panginoon, na wala pa po ako sa kalooban ng ating Panginoon, na doon po yung buhay ko na masalimuot, na talaga naman po na pagsabi nga po ay nasa sanlibutan, ang galaw ng tao na wala pa sa Panginoon, ang lahat po ay nagagawa niya. Pero po nung ako po ay wala po tumasa sa Panginoon, marami pa pong ginagawa na pangsanlibutan. Nandun po yung, una po sa lahat mo, yung pinupuri ko po ating Panginoon dahil po sa nakilala ko po ang kongregasyon na ito, ng Soldiers of Christ. Nandito po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob na talaga naman po na sobra-sobra po ang binigay sa akin ng ating Panginoon. Nang dati po hindi ko nakilala ang ating Panginoon, marami pa akong ginagawa na makamundong bagay. Nandun po yung paglalasing, nandun po yung pagmumura, nandun po yung nakipag-away, lahat po ng bagay na makamundo ay ginagawa ko. Nandun pa rin po yung mga sigarilyo na yan. Amen. Pero po, nandun pa rin po yung mga, yung sabi nga kalaban ng ating mga ng ating pamalaan, nandun yung mga drugs, nandun yung pagbibenta, nandun yung paggamit. So, nandun po lahat ng sa sanlibutan ng aking galaw na hindi ko po nakilala ang ating Panginoon. Pero salamat po sa kongregasyon na to, sa Soldiers of Christ, na nag-akay sa akin. Napakalaki pong pasasalamat ko dahil nahango po ako sa kasalanan. Sa lahat-lahat po ng kasalanan na aking iniwanan. Nandun ko po lahat natutunan na sumuko sa ating Panginoon. Isinuko ko po ang aking buhay, ang aking lahat na para sa akin ng aking makamundong galaw noon, isinuko ko po sa Diyos. At dito po nagsimula ang pag-akyat ko po sa paho, araw ng linggo, na sunod-sunod po na walang palya, 3 linggo ko po yun na ginampanan. Nandun po yung pagkakilala ka unti-unti sa ating Panginoon. Pero nung una po, nandun pa rin po yung pagdududa. Nandun pa rin po yung talaga pong sabi ko, totoo ba to ang aking napuntahan? Pero alam niyo po, pinakilala po sa akin talaga ng ating Panginoon nang itong napuntahan ko ay totoo at hindi po taliwas. Kaya po nagpapasalamat po ako, higit sa lahat, sa nag-akay at dito sa ating po punong lingkod na si Brother Ting Arcadio na dinadaluyan ng salita ng ating ng Diyos na buhay. Dito ko po talaga natutunan ang pagsuko sa ating Panginoon. Iniwanan ko po ang lahat ang mga kamundong bagay na ginagawa ko. Unti-unti po, nandun na po, kasama na po yung kagalingan ng aking asma. Nasa pulpo ng aking pagkabata, ay taglay-taglay ko po hanggang sa pagtanda ko. Salamat po at natutunan ko ang lahat ng ito. At hindi hanggang sa ngayon po, narito po ako, hindi ko po iniwanan ito. At patuloy po akong gumaganap sa kalooban ng ating Panginoon. At nandito na rin po natutunan ko po ang kababaan loob. At nandito ko na rin po natutunan ang pag-ibig sa ating pinakamaliit na bagay na nilikha ng ating Panginoon. Lahat po ipinagkaloob ko po, nandito na rin po ng paghayo-hayo at pagdala ng mga mamamiri sa iba-ibang lugar. Dito po sa Silito Group hanggang sa Nitang. 17 na nga po yung mamamiri namin. Pero po, alam nyo po, napakadakila ng ating Panginoon. Nandun lamang po yung pananalig mo, hindi ka po niya iiwanan. Kahit saan ka man mapunta, nandun po siya kaagapay mo. Nandun ko lamang yung pananalig mo at ang lakas ng loob na hindi ka niya iiwanan. Kaya nagpapasalamat po ako dito sa kongregasyon na ito at sa akin din pong kasamahan na patuloy rin po gumaagapay. Kaya marami pong salamat, Brother Marilyn. Yan po si Marilyn Punsalan. Dating talamak na adik nung araw. Amen. Bagamat babae siya. Pero sa kabila niya, bandang huli, naroon po.
at least nirecover siya ng Diyos Amen. na mapanikan siya ng Mama Mary. Amen. Yan po ang bisa ng Christ on the block. Kaya nga po, lahat na nagpapapanik ng Mama Mary, kung kayo may bisyo, kung kayo may problema, kung kayo walang pera, Panginoon, Amen. bibigyan niya kayo. Niwala po kayong Diyos makapangyarihan sa lahat. Tanggapin mo siya ng maayos, na maluwag, at bigyan mo siya ng panahon. Ang Diyos, tutulungan niya po tayo. Kaya nga po una, happy birthday nga pala ito. Happy birthday, 68th birthday of Sister Fanny Baluyot on April 20. Amen, ha? Happy birthday. Okay, dadala ng pansit to. No, tsaka soup, tsaka sorbetes. Amen, hallelujah. Di na talaga ba? Hindi, biro lang po yun, Sister Fanny. Ang hangad namin, number 1, lumakas ka. At mabuhay ka pa ng mahaba. Kala ko nung araw, tagilid ka na. Pero ngayon, bandang mali, lumakas ka. Oh. Kaya siguro dahil sa paglilingkod mo kay Lord, muling binabalik ang iyong kalakasan. Okay, yun nga po, dati siya, sister, talagang dating dati siyang nag-addict, tapos bandang muli may hika pa. Tinanggal po ng Diyos. Umating po siya ng Sunday Perso. Tuloy-tuloy na po siya rito, no? Hindi siya nag-absent. Kasi meron dito tinatawag na the fountain of youth. Kapag ang tao nakarating na rito, wala kayong sakit. Kaya kung gusto nyo walang sakit, huwag kayong titigil ng Sunday, purihin na purihin nyo si Yahweh. Amen. Alam mo, yun ang pala sikreto. Nakalagay po sa awit 103 yun. Purihin nyo ako na purihin sa tuwina. Kasalanan, patatawarin. Ang cause ng sakit, kasalanan. Kapag maraming kasalanan tao, maraming sakit. Lagi nyo pinupuri si Yahweh, di wala kayong sakit. Kaya kayo, kung purihin nyo lang si Yahweh, haba ang buhay natin lahat. Bigay ko naman kay sister. Sister, purihin mo po si Lord. Unang-una sa lahat, magandang hapon po sa Mama Mary, sa Diyos na buhay, sa Holy Spirit, sa inyo po, Brother Ting. Ako po Pakilala ka. Magpakilala ka. Ako po ay si Evelyn Habonero, Silito Group. Ako po dati, nung nasa sanlibutan po ako, ang gawa ko po, bihira po ako nagsisimba. Pagka ako'y magsisimba po, hindi ko po tinatapos yung misa. Lumalabas na po ako kasi ang iniisip ko, mamimili na po ako. Kasi po nagtitinda ako. Ang iniisip ko, linggong araw, mabili. Kaya po, ayun, ang linggong araw na yan, yun ang pinaka-the best sa aming mga nagtitinda. Ang tinitinda ko po, isda, mga gulay, sari-sari po. Pero kahit po malakas, mabili, wala rin po nangyayari yung biyaya. Bali, wala lang po. Tapos, si mister ko, lasinggo. Pagka araw-araw po yan ginawa ng Diyos, siya, pagkatapos niya magtrabaho, inom, beer house. Pag-uwi sa bahay, galit pa pag hindi ko binubuksan ng pintuan. Inaaway po ako kasi daw may lalaki ako. Pero po, nung makilala ko ang isusin na po ito, Soldier of Christ, sa pamamagitan ni Sister Margie, doon po ako nagbago. Nakilala ko po si Lord at saka naunawaan ko kung paano po magpapatawad sa mga nakakagalit ko, lalong-lalo na po pagka nung nagtitinda ako, pag may tumawad at hindi ko, nagagalit na po ako sa kanila. Kaya ngayon po, doon ko po pala nakilala na mali po pala ang ginagawa ko. Kaya maraming salamat po sa Soldiers of Christ na ito, na linggo-linggo rin po, hindi ako nagliliban. Nagbababa po kami ng Mama Mary, sumasama-sama po ako at saka po yung aking kasakitan ay unti-unti po akong gumagaling at ako'y pinalakas ni Lord. Kaya maraming salamat. Sige po. Hallelujah. Kaya station ID po natin. Gusto ko ngayon sa inyo, ang oras po sa buong kapuluan. Ganap na 29 na minuto, makalipas ang ika-4
ng hapon. Okay, balik ulit po tayo sa mga kapatid. Gusto ko lang bigyan diin yun. Kasi dati ugali niya, masama rin. At least, suplada. Pag natawaran yung palinda niya, pag hindi kayo nagkagusto, ibabato niya sa iyo. Opo. Binabato ko po ng patatas po yun. Maniwala ka talaga, tatapang ng tao naman. Maniwala kayo, pag binago ng Diyos, basta napanikan kayo ng Mama Mary, naniwala po kayo, walang matimtimang birin sa matyagang manalangin. Amen. Di ba? Pagka Amen po, ang amen. Mama Mary, matyaga siya. Talagang inaano niya, tao talaga pinalalapit niya. Hanggang sa bandang huli, yung magkasakit ka, hanapin mo siya nang hahanapin. Opo. Ganun po ang pag-ibig ng Mama Mary sa atin lahat. Amen. Lahat kasi tayo ginapos tayo sa tanan. Iba-ibang klase yung panggapos niya. May maluwag, may mahigpit. Iba-ibang pamamaraan din ang ginagawa niya. May pera, may bisyo, may kataasan. Kaya nga, yun ang panghigpit niya. Amen. Lahat tayo, may kanya-kanya. Si Father June, ayun ko, nung tali ang tinali sa kanya. Siguro pera. Alabuhay. Bisyo, no? Amen. Kaya, yan po, ganun po kano, no? Bigay ka naman kay sister. Sister, Eva po. Eva Min. Eva Dote. Akala, Eva Dote. Pareho kayo ni Eva Min, ano? Mas maganda po yun sa akin. Eva Dote. Amen. Magandang hapon po sa Diyos na buhay, kay Mama Mary, sa banal na Espiritu Santo, at sa iyo po, Brother Ting. At bago po ang lahat, binabati ko po muna si Sister Franz. Happy birthday! Happy birthday, Sister Franz. Sister Francis. Opo. Birthday po Francis, niya. asahan mo. Opo. Asahan Mahal mo ka ng daw. Diyos. Opo. Asahan mo raw po na may handa ka ngayon. Asahan mo, magpapadala ka ng pansit dito. Amen. Ito na nga po, nagsimula rin po ulit ako kaya nung pag-akyat ni Mama Mary sa aming bahay. At nabago rin po ang aking pag-uugali na dati po, siyempre hindi po mawawala sa isang babae na medyo masungit. Totoo naman pong masungit. Ang Pero masungit po, din. Isang Pero- matapang. depende po naman sa pagkasungit yung sa akin na meron pong dahilan yung pagsusungit. Pero talaga pong mabait nga po ang Panginoon at malapit din po naman ako sa Panginoon. Hindi naman po ako nakakalimot na tumawag sa Kanya nung hindi pa po siya umaakit sa bahay namin. At lagi rin po naman ako nagsisimba. At yun na nga po, sa pag-akyat niya sa bahay, nagdiretso-diretso na po ang pag-akyat ko rito sa SOC, dito sa Paho. At hindi ko na po yun binitiwan hanggang sa sabihin po sa akin ni Sister Franz na, "Sis, punta tayo doon." Sige po, sama. Kahit po wala akong pera, totoo po, kahit walang basta may pamasahe lang po sa bulsa ko. Sige po, sabi ni Brother Ting, mangutang daw, pero hindi ko po nagawa yun, mangutang ako sa pamasahe. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako at natutunan ko ang mga panukalang ano tawag ito, Jesus name. Ang mga panukalang inaano ng Panginoon na unti-unti ko na pong pumapasok sa isipan ko na yung iba pong gawain ay mali po pala. Pero hindi naman po ako na tunay na makasalanan na ang pagbabago lang po sa akin ay yun nga po yung may katarayan, depende po sa tinatarayan ko at mabait na po sa aking mister at mabait na po sa lahat at yun po ang pinasasalamat ko sa Panginoon na binigyan ng daan. Ginabayan po kami, pamilya ko po, ginabayan kami tungo sa kabutihan, sa kabuhayan, at sa lahat-lahat na po. At sa kasakitan po, at salamat po. At bago po ako pumunta rito sa SOC, wala po akong sakit. At kaya nga po, yun po ang pinagdarasal ko na huwag na bigyan pa kami ng matabang kalusugan at humaba ang buhay namin. Amen. Yun lang po at Hallelujah. maraming salamat po. Alam mo ang Panginoon, minsan kung magmahal siya, bibigyan ka ng sakit.
para lalo mo siyang mahalin. O, Opo, ganun ang mga ina. amen. Kaya iba, tatakot magkasakit. Pag Ay. nagkasakit to kayo, lalo kayo mahal ng Diyos. Ayun. Kasi lalo kayo mapapalapit sa Kanya kasi hahanapin niyo siya. Amen. Badla, habang hinahanap mo naman siya, dalawa naliligtasin yung kaluluwa at ang katawan lupa na yan. Kasi yung katawan lupa yan, dating maaraw, tatawagin tayo ng Diyos sa buhay. Opo. Kaya minsan yung sakit, blessing po yun. Opo. At least minsan, kasi tingin sa Amerika, parang pinagmamalaki lagi yung doktor, Opo. yung hospital, hindi nila hinahanap ang Diyos sa buhay. Eh tayo, pag walang pera, kagaya sa kakilala ko, sabi ba, 100,000 ang operasyon sa leg mo dahil merong parang nasilip na parang cancerous, ano? Sabi, sana kukuha ang pera, makain niya, kulang kami. Ang gagawin ko, pupunta na lang ako sa God's Healing Mission, yung ospital ng SOC. O, di pumunta siya ron. Alam niyo, wala pa 5 araw, nawala yung bukol niya. Ang galing-galing naman. 200,000 pesos masisave. Dahil lang nanalig ako sa salita ng Diyos sa buhay. Kaya nga po yung ating ospital ng SOC, yung God's Healing Mission. Kayong mga tagapakinig na walang pera, ngayon meron kayong operasyon, may sakit kayong maluba, o kahit kayo may pera, pero hindi kayo mapagaling-pagaling ng gamot, mga medisina, punta kayo rito, ang Diyos ang magpapagaling. Siya ho ang dakilang manggagamot. Siya makapangyarihan sa lahat. Siya may likha ng langit at lupa. Kaya nga, pinakamalakas po siya. Ang ibang tao hindi. Pag may pera, pag halimbawa may pera, tinakot ng doktor. Magpapa-opera na. Siyempre, natakot ka na. Baka mamatay ka. Matalang gusto ng Panginoon, yung bang nilalaban mo yung buhay mo. De, baling mamatay. Kaya Lord ako, alam ko, ang Diyos ko magaling. Ang Diyos ko pinakamahusay sa lahat. Pag pinaglaban niya po yun, kata niyo, ang Diyos, ibibigay sa inyo ang pagpapala. Yung kapatid ko isa, yung si Dick Boy, sabi niya, yung anak niya nagkaroon ng depression sa mata at napunta sa utak. Sabi ng doktor, operahin daw yung utak, ayusin. Kasi yung mata tumatabingi. Sabi niya, ang handa raw sa kanya, 200,000. Handa mo 200,000? Kilala ko, Soldier Price, nagpapagaling. Merong ospital. Ginawa niya, hindi niya inan sa US na gano, dahil kasi laki ng gagasin, 200,000. Hindi magsasanla siya ng bahay. Paano kung hindi niya matubos yun, hindi makukuha yung bahay niya. Kaya ginawa niya, pumunta na lang dyan, oh. Nag-God's Healing Mission. Naka 15 days po, maniwala kayo. Yung mata niyan tabingi, yung utak na dapat operahin, lahat yun nasa ayos. Hindi napirahan. Yung kanyang mata nasa ayos po, hindi na naging duling. Naging diretso na po. Dahil binago ng Diyos. Ganun po ang Diyos. Manalig lang po kayo. Lalo na yung God's Healing Mission. Kaya kayo mga may sakit na nakikinig, asyal po kayo sa May Paho, second floor na May Paho Public Market, JP Rizal Street, May Paho, Caloocan City. Malapit po kami sa Martins Hospital. Kayo po lahat na nakikinig, lalo na yung walang pera. Lalo na yung delikado na buhay. Isa pa, sabihin sa inyo. Yun lang po yung nakaraan sa amin, sa Veritas, Lady Veritas. O yun, lalo na yun, mamamatay-matay na yun. Pero nyo, ang sakit niya, no? Yung bang dinadialysis siya, 5 buwan na siya dinadialysis. 3 beses isang linggo. E di ngayon, wala 5 bag ang kailangan niya. Yung last na, wala na siya. Alam niyo, ginawa sa kanya, tinalukbungan na lang. Wala na malay, inuwi na sa bahay. E di, pag tinalukbong ka, no, ibig sabihin tinalukbungan ka, patay ka na. Bandang uli, alam niyo ba, pag uwi sa bahay, bandang uli, nakanig siya ang tinig. Nakita niya, Mama Mary, lahat ng kamay sa kanya. May kasama mga angel. Pagtapos, narinig niya yung mga tinig na nagkakantahan. Yung mga nagka-Christ on the Block. Pinuntahan niya yung busy street yun, at tumayo siya. Sabi, anak, magaling ka na, pasira mo yun, puntahan mo yun. Pinuntahan niya, nakinig siya ng pagkakantahan doon. Tapos niyakag niya sa bahay niya. Maniwala kayo, yung pagkakasabi ng Mama Mary, magaling ka na, totally magaling na siya. Ngayon, hindi na siya dinadialysis. Merong ilang taon na hindi siya dinadialysis. Alam niyo, ang dialysis, ang pinaka-format ng dialysis. Pag na-dialysis ka, wala ang tigil yan. Hanggang sa mamatay ka na. Pero ito, binago talaga ng Diyos sa buhay. Kaya ako, alam niyo, totally totoo po. Ang Diyos ay buhay. Kailangan niyo lang katapangan. Kailangan niyo lang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Ayaw niyo ng duwag. Yung halimbawa, binigyan ka na ng konting pera, takbo ka kagad sa ospital. Ang paglaban mo, Diyos, don't want Diyos pag pinaglalaban mo siya. Amen? Brother Boy, ano masasabi mong Brother Boy? Sa mga, sa mga tatlong Maria.
na mga dalaga pa. Tunay nga po, muli po magandang hapon sa ating Diyos na buhay, sa ating mahal na Birheng Maria, at sa kabalabalalang Espiritu Santo. Tunay nga po, pag naglingkod kang tapat sa ating Panginoon, babaguhin ka niya, no? Kamukha po ng ating mga sponsor. Ngayon, alam niyo po, nung araw, lagi nga ako nagpupuri, nung wala pa po ako sa Panginoon, sabi nga, sa bisyo nga ng isang lalaki, panlalaki lang po hindi ko ginawa. Pero magmula nung mapunta ako dito sa kawan ng Soldiers of Christ, nagpapasalamat ako at nagpupuri, binabalik ko sa Panginoon. Dahil dito po tuloy yung binago ko ng Panginoon, binago ang aking buhay, binago ang aking ugali, binago ang aking pagkatao. Sabi ko nga, dati ho, pisong kape, hindi ako makabili. Hindi nga makapaniwala si Brother Ting doon na pisong kape po talaga, hindi ako makabili. Pero nang dahil sabi niya, huwag kang matakot, kailangan magmatapang ka, sumuko po ako sa Panginoon. Tsaka laging sinasabi ni Brother Ting na unahin mo ang Panginoon Diyos. Pangalawa na lang ang pamilya mo at ipagkakalob yung mga kahilingan mo. Magmula po noon, na inuna ko ang Panginoon, munti-unti po, binago ng Panginoon ang aming buhay. Ngayon po, kaming dalawa ng sister wife ko, wala kami ginagawa kundi magbaba ng Mama Mary. At pinagkalooban kami ng Panginoon ng 3 anak na mababait. Sila po ngayon ang bumubuhay sa amin. Amen. Binigyan ng trabaho ng Panginoon yung 3 anak namin. Sila na po ang sumusuporta sa lahat ng aming pangangailangan. Dahil lang sabi nila, Dad, pagpatuloy nyo lang yung gawain sa Panginoon, kami na po ang bahala sa ating mga pangangailangan. Thank you, man. Ayan po si Brother Boy Bulaon. Okay, ang kanya pong paglilingkod ko rin, tuloy-tuloy po. Kasi doon niya nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Kaya sa inyo po lahat, ulit ko, tinatawagan ko lahat kayo. Alam nyo, pagka kayo may sakit, huwag kagad kayong tatakbo sa doktor. Ang gawin nyo muna, tumakbo kayo kay Jesus. Batas-basta ulit, mga maanuhan niya po yun. After magawa niyo yung 15 days, at saka kayo magpa-doktor. Hindi po masama doktor at gamot. May inuulit ko rin. Pero bago dumating po yung magaling na kayo pag nag-15 days kay Lord. Pero wala kayong gastos. Tapos makikita niyo pa kapangyarihan ng Diyos. Gano'n siya kapangyarihan, gano'n siya kalakas. Kaya sa inyo lahat, niulit ko, napakahalaga po. Sister, baka may sabihin ka pa. Ang Sister mensahe ko Marilyn. lang po sa ating pakikinig, sa mga nakikinig po sa mga oras na ito, huwag po tayong bumitiw sa ating Panginoon. Lagi po tayong tumalima sa kanyang kalooban. Ang higit sa lahat po doon yung kababaan loob. Kasi po pag nandun po yung kababaan loob, talaga naman po na nandun po ang pagmamahal ng ating Panginoon na ipinagkakaloob niya. Bababang loob at pananalig lamang po. Yun lamang po naman ang hinihiling ng ating Panginoon na magbago tayo at lumapit tayo sa Kanya na lubusan, na may pag-ibig at kababaan loob. Siguro po yun lamang po at magandang hapon sa inyo lahat at sa mga nakikinig at kay Brother Ting po. Magandang hapon po. Ang gusto ng Panginoon, totally consecration. Totally po surrender. Amen. Amen. Hindi pwede putol-putol kayo. Pag namatay kayo, putol-putol tayo. Amen. Sinabi yung totally consecration, totally surrender. Lahat po ng mga bisyo, lahat ng galit, talagang titigilan natin. Amen. Praise the Lord. Lahat daw yung galing ganun, talagang ano po. Talagang kailangan hingin ng tawad sa Diyos sa buhay. Para lubusan po tayo, lubusan na bago. Amen. Yan po ang gusto ng Panginoon kasi malapit na siya dumating. And then, kailangan niya po ang pagkano ng mga bawat kapatid na sa hindi natin alam. Sa December 22, 2012, yung batong malaking darating, Planet X. Sana po, huwag dumating. Praise the Lord. Hallelujah. Walang dumating. Kasi para makapahinga na. Hallelujah. God to God. God to Jesus. God to Holy Spirit. Okay yun po. At least, yung medyo ano po, at least ang gusto nga ng Panginoon, makalapit sa lahat ng tao. Pero kung maaari sana, tumagal pa, marami pa rin hindi naligtas. Kailangan natin sila ma-recover. Amen. No? Kaya, pero tayo, pag dumating po yun, matutuwa na po kayo talaga. Dahil yakit kasi taas.
Kaya totally surrender po. Hanggang maaga, totally surrender. Amen. Totally Praise the consecration. Alisin na po yung mga nakatago pa. Kumakatok si Jesus sa mga pintuan natin. Kung patutuloy mo siya, tutuloy siya. Ay minsan iba nagpapatuloy hanggang sala, hanggang kusina. Pagdating doon sa kwarto, Jesus, hindi ka pwede dyan. Private room ko yan. Hindi pwede ganoon. Kailan pag pinatuloy mo si Jesus, diretso. Hindi pwede, meron kang private room ka pa, may tinatago ka pa. Amen. Amen. Hallelujah. Lord. Yung iba nagtatago pa. Kaya pag talagang gusto mong total surrender ka, surrender mo kay Lord yan, at ang Diyos ang bahala sa'yo. Do your best, and God will do the Amen. rest. Praise the Lord. Okay, natin na po tayo sa, tinatawag natin, pangatlong portion po natin ating gawain. Kung tawagin to ay, Healing on Day! Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord. Dakila ka. Walang hanggan ang habag mo. Mula ka sa langit. At ang lahat ng gawain mo makalangit. Kami galing kami sa lupa. Kaya kami isang alabok. Pabalik-balik sa kasalanan. Kaya Lord, salamat po na sinugo mo sa amin ang iyong bugtong mong anak upang siyang pumatnubay sa amin din sa gawain dito sa pamagitan ng banal mong Espiritu Santo. Kaya Lord, salamat po, maraming salamat na magkakaroon ng buhay, manatili sa Kanya ang puot sa Diyos kapag hindi kami naniwala sa iyo. Pero pag naniwala kami sa iyo, tumalima sa utos mo, makakamta namin ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat po, Ama, maraming salamat. Narito kami, nagpipilit po kami makalapit sa iyo. Hindi namin kayang gawin to. Natanggalin namin lahat ng mga bisyo namin. Masarap po ang mga may bisyo, masarap ang namamasya, masarap ang nagsusugat. Sa kabila niyo, Panginoon, Lord, natanggal na namin to. Hindi sa pamagitan ng gusto namin, Lord, na magbago, kundi sa pamagitan ng habag mo. Kasi wala kayong gagawa laban sa galaw ng kadiliman. Kaya Lord, tulungan mo kami na bago kami lahat. Lalo na yung araw na Sunday, na kapag binibigay namin sa iyo, bumababa ang dilang apoy para baguhin mo kami lahat. Binabago mo ang mga puso marumi. At sa puso namin nananahan ka. At ikaw na nagpapatakbo ng aming buhay. Kaya ngayon pala, salamat po, salamat. Salamat po, Lord, na nagkaroon kami ng kalakasan, kapangyarihan, na kapag kami nananatili siya, laging salita ng Diyos na nangingibabaw sa aming kaisipan. Matutulad kami kay Jesus. Magiging Diyos kami na may kapangyarihan din. Kung ano nagawa ng aming Panginoon, magagawa din namin lahat. Kaya lang ngayon pala, salamat po, salamat. Maraming po salamat. Na nakamta namin ang mga biyayang yan na galing sa iyo sa pamagitan ng habag mo. Natutuhan ka namin purihin sa bingit ng kamatayan. Lahat kami na marunong magbigay ng araw na linggo. Ang buhay namin, dinadagdagan mo. At ang kahinaan namin, pinalalakas mo kami tulad ng sa agila. Kaya salamat po, Ama. Marami pong salamat. At sa oras ito, Panginoon, nariyan po ang langis at tubig at tinapay na pinapatong ng bawat kapatid namin. I-bless mo po lahat yan. At lahat ng mapahira na langis, makainom ng tubig, makakain ng tinapay, gagaling ang kailang karamdaman taglay. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Yan din po, Ama. Sabi mo, may kapangyarihan kami magpatong ng kamay sa mga may sakit. Kaya Lord, itinataas po namin sa iyo. Marami sila, hindi namin kaya. Kaya Lord, hinihingi po namin sa iyo, iunat mo yung mapagpalang kamay sa pamagitan po ng radio program nito, pamagitan ng mga live stream nito, Panginoon, abutin mo sila. Saan man sila naroon? Nasa Amerika,
nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, gaano man sila karami. Panginoon, ipatong mo yung mapagpalang kamay. Lahat na niniwala ay maliligtas. Madadamay lang mainit at malamig na papasok sa kailang katawan na siya magsisilbing gamot sa kailang karamdaman taglay. Kaya ngayon pala, Lord, nagpapasalamat po kami. Lahat na ngayon inasahang pinatungan ng kami ng Panginoon, madadamay lang mainit at malamig. Yan po yung dugo at tubig ni Jesus na sumayad sa pisngi ng kalupaan, na naging daan ng kabayaran ng kasalanan ng tao sa mundo. Ama, maraming po salamat. Pinagkaloob mo rin kami ng kapangyarihan makapagpalaya sa mga espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya espiritu ng kadiliman, wala ka ng right, wala ka ng karapatan para magpahirap ng mga pamilya, wasakin ng mga tahanan, lagyan ng maraming bisyo, paghirapin, lagyan ng maraming sakit, pag-away-away ng pamilya. Kaya sa hapong ito, Satanas, sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Yesus sa walang hanggang kaliwanagan, inuutusan ka namin, itinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalangin po namin sa iyo, Lord, na wala silang viewer. Pagkalaw mo sa kanila, Lord, ang mga kagalingan yan, kahilingan. Sila Elisa Nicolas from Vietnam, Lani Arthur from United Kingdom, Carmela Romera from Japan, Shelia from Singapore, Cathy Tinimpit from Israel, Mona Lisa Ramirez of Bacoor, Cavite, Lona Cantero, and Eden Pajares of Postal of Caloocan. Ipagalaw mo sa kanila, Lord, ang walang hanggang habag. At ganyan din po, complete healing and deliverance kay Rachel Lanzarote. Si Ben Aspiras po na ngayon, Panginoon, ay namayapa na kaninang umaga. Pagkalaw mo sa kanyang buhay na walang hanggan. Kung may nagawa mo siya kasalanan, niniling kong patawarin mo po sila. Special prayer, naway pagkaloob sa anak sina Sister Elisa Nicolas, Sister Rowena Perol, ang mga lahat ng kailang kahilan, si Rosario Talavera and family, Paul Moreno, Jenny Lynn Pingol, Chit Mayorologo, Flodelisa Del Mundo Angat, Rodrigo Talavera and family, Rosalia Barra and family, Roel Talavera and family, Rosemel Torres and family, Ronlyn Talavera, Edgar Cueva. Kahabagan mo sila, Lord. Si Mucha Mantilla, Ray Cipriano, Ramirez Santa Maria, Cesar Artigasa, Eden Pajares, Shirley Contero, Nina Reyes, Bong Reyes, Liz Inima Arthur, Terry Arthur, Alexandra Reyes Arthur, at yan din po si Rio Jeramel Reyes, Dolly Cual, Tali Cual, Pellegrina Galang and family, Adrian Galang and family, Pablo Moreno, Alexander Galang and family, Angelita Pingol, Arnel Galang family, Arlen de Malanta and family, Arnold Galang and family. Kahabagan mo sila, Lord. At sila Mona Lisa Ramirez, Shelly Ramirez, Lope Ramirez, Elvira Malabanan, Genesela Pagaspas and family. Ipagalaw mo sa kailang kahilingan. Pagalingin ang mga may karamdaman tagla si Coco and Shoni Torres, Leslie Peñano, Roland Nicolas, Agueda Nicolas and family, Janice Shop, and po lahat po sa Shelica Chel Yap and family, Janet and Jane John Yap, Lorna Lodi family, Josephine Lucio family, Sister Leonor Calas, Christina Amante and family, John Michael, Edwin Guntran and family, Remedios Peralta, Roel Cual, Simon Cual, Sarina Cual, lahat po ng Cual, Belinda Cual, Dalice Quetano, Aida Dungo, Rafael Cual, Teresa Maliwat and family, Joseph Eliginto, Mona Lisa Ramirez, Shelly Ramirez, Lope Ramirez Jr., Leonardo Biray, Rosario Biray, Laura Biray, si Sally Di Diyos. Ikahabagan mo po sila. Sila Evelyn Bukoy, ipagalaw mo na maging matapang matatag na itayo ang grupo ng Diyos sa buhay sa iba't ibang lugar. Si Irene Biray, Biray family, Gay Junela, Russell Junela, Rowena Mamunong, Dalia Diesta, Ruben Mamunong, Edwin Mamunong, Lita Dueñas and family. Sa lahat,
ng mga kapatid namin, si Aling Biray, Biray Family, lahat po kayo, dinadalangin po namin sa poong may kapal na ipagkaloob sa inyo ang inyong walang hanggang pag-ibig. Pagalingin ng mga kapatid na may sakit. Yung walang trabaho, bigyan ng trabaho. Yung kagulo sa loob ng tahanan, Lord, ipagkaloob sa kanilang kapayapaan. At sila man, Lord, Panginoon, palakasin mo sila. Bigyan sila ng mahabang buhay lahat. Lahat sila na nakikinig, naniniwala at nananalig na ang Diyos ay buhay. Ang kailang kaisipan, Lord, conquered mo. Ang puso nila, gawin mong tirahan ng banal na Espiritu Santo. Kaya ngayon pala, Lord, nagpapasalamat po kami sapagkat sa hapong ito, Lord, pinagkaloob mo sa amin ang kailang kahilingan para sa ganoon, magamit mo sila sa habang panahon na magpupush sila at sasabihin sa maraming tao na ikaw ang Diyos na buhay. Kaya ito po ang inyong kapanalig. Father Ting Arcadio, ang alipin ng Diyos sa buhay na siya ay naglilingkod. At sa oras po ito, Panginoon, hanggang dito lang kami. Gusto ko lang po yan sa inyo, yung mga kapatiran pa namin, na mga may sakit pa nga pala, na ngayon, Panginoon, na inaalipin ng galaw ng kadiliman. Ilalagyan ng mga bisyo, iba't ibang mga kaguluhan, kahirapan. Sa hapong ito, Satanas, wala ka ng karapatan para wasakin mo ang mga tahanan, guluhin. Kaya sa oras ito, inutusan ka namin, tinatali, tinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At mula ngayon, lahat ng mga tahanang nakinig, naniwala at nanampalataya, ang tahanan niyong mabe-bless dahil pinakinggan niyo ang salita ng Diyos sa buhay. At ang kaguluhan mawawala. Kaligayahan, ibabalik muli sa inyo ng Diyos sa buhay. Ang kahirapan mawawala na. Sapat ang Diyos, tutulungan niya kayo. Inihiling po namin lahat dito, Lord, sa pangalan po ng anak mo si Jesus, na aming Panginoon. Hallelujah. 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 Muli ako nagpapaalam sa inyo, mga kapatid. Ito po inyong kapatid, Father Ting Arcadio, na patuloy naglilingkod. Hanggang dito lang po kami at muli tayo makipagtipan sa Panginoon sa pawid. Sa ngayong araw, oras, ang pagkapala ng Diyos ay sumaatin lahat. Kasama ko po dito ang mga taga Cielito Groups. Si Marilyn Punsalan. Sino po yung kasama namin? Si Dato. Eva Dato. Si Sister Evelyn Haboner. Kaya sa inyo lahat po, maraming salamat. And God bless you all! Okay, inuulit ko sa inyo sa mga kapatid namin. Yung CLSS, sa Sabado, lahat po kayo, lahat ng coordinator, mag-akay po ng mga kapatid natin para ipakilala si Jesus through Catholic Life in the Spirit Seminar. Sa Sabado po magaganap, alas 8 hanggang alas 6 po. Landas ng kabanalan, awat wika na natitig, ay tanglaw ng buhay. Sa May 4 po, 4 ng Mayo, umagang-umaga po, meron tayong religious trip and team building. Ito po'y parang excursion, pero sa atin, religious po ito. At doon tayo magkikita-kita sa San Rafael Resort. Dito po sa yung 8 waves po. At doon po sama-sama tayo. May mga 3,000 po tayo pupunta ron. Mga karamihan po, soldier of Christ na magkakaisa, magmamahalan, naroon pa yung pagkakaisa, magtutulungan. At ipadadama natin, Lord, na iisa ang pananampalataya natin. At doon walang magkakagalit ni isa. So pagkasama natin ang Holy Spirit, lahat sila ay magkakanuan, lahat sila magbibigayan. Ang mga walang bibigyan ng pagkain, walang magiging maramot, lahat magtutulungan.
Yan po, ipapakita sa patatama. Yan ang team building. Kaya lahat ng coordinator, matuto kayo magbigay sa mga coordinator na iba. Yung mga wala, lahat po tayo ipakita at padama ang pag-ibig niya. Kasi malapit na siya dumating. Hello? Para sa ganun, bandang uli, makamta natin ang buhay na walang hanggan. Wala nang madamot sa soldier prize. Wala nang salbahe. Lahat na nagkakaisa na. Amen? Lahat may pera. Wala nang mahirap. Hallelujah. Meron pa tayong magaganap na yung tinatawag natin 3 days fasting ng kababayan, batch 51 sa May 21, 22, 23, Monday, Tuesday, Wednesday, batch 51 sa Antipolo po magaganap. Kayo mga kababayan, ready na po kayo. Ang Diyos, handa nang ibigay sa inyo ang pag-ibig ng Panginoon. Kahit kayo may sakit, kahit kayo nag-iingalo, ready po kayo sa 3 days fasting. At ang Diyos, bubuhay niya kayo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Yan po sa inyo lahat. Maraming salamat and God bless you all. Ang hosted pala, Manila Combine, mag-host sa CLSS. At papakain sila. Amen, ha? Dito po sa Madrid pagaganap. Yun lang po, magandang hapon and God bless you all. Crusaders Broadcasting System, DWAD, Chess 98 sa inyong mga radyo. DWAD, ngayon.